Vivo X300 FE, ito yung mas murang option natin sa latest flagship X300 series lineup ng Vivo. Nagamit ko na ang X300 Pro at X300 Ultra at parehong legit, magagandang phones to. Pero sa panahon ngayon na pataas ng pataas ang presyo ng mga gadgets, mapapatanong ka talaga, kailangan ko ba talaga ng Pro? Kailangan ko ba talaga ng Ultra? O baka naman FE lang, sapat na? Pag-usapan natin. Okay, so 3 days ko tong daily driver at dating gawi, share ko sa inyo yung third day kasi yun yung mabigat-bigat na araw. Namili kami ng sapatos at school supplies ng anak ko. Bumili na rin ako ng camera niyan. So nasa labas kami mula umaga hanggang gabi. 3 malls ang napuntahan namin yan at ipapakita ko sa inyo sa dulo kung sapat, kulang o sobra yung 6,500 mAh battery niya. Start tayo ng 8:44 AM. Siyempre, full 100% battery tayo dyan. Unang ginawa ko, nood ng YouTube videos, kinignood sa Waveform podcast habang nag-aayos. Then, sinetap ko ulit yung phone dahil nireset ko siya after ng game test. Bali, pagdating sa software, naka-Origin OS 6 based on Android 16 tayo. And may konting bloatware, so may konti akong in-uninstall. Also, nagpalit din ako ng default messaging app, default phone app, browser at keyboard. Lahat ng mga yan, pinalitan ko ng Google. Tapos, tinurn off ko nga rin pala yung notifications ng V-App Store at Vivo Shop since medyo aggressive silang magbigay ng notifications. So, may konting trabaho pero saglit na oras at one time mo lang din namang gagawin. Ang kinaganda naman, nangangako ang Vivo ng 5 years of OS upgrades dito. Tapos, 7 years pa yung security patches. So, kahit bilhin mo para sa matagalang gamitan, hindi rin basta-basta mapag-iiwanan. Nakaalis kami ng 10:50 AM with 96% battery remaining pa. First stop namin, Festival Mall. May bibili na akong camera. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung build at design kasi eto yung pwedeng pabor o hindi pabor sa'yo. May pagka-compact phone kasi itong X300 FE. Eto siya kumpara sa X300 Pro at X300 Ultra. Kita naman na mas maliit talaga and may mga tao na mas gusto ang bigger phones dahil sa mas malaking screen. Pero sa akin, malaking plus yung ganitong size. Hindi kasi siya yung sobrang liit na mabibitin ka sa display, pero hindi rin naman sobrang laki na nakakangalay gamitin. May konting bigat pa rin naman, pero mas magaan siya kumpara sa Pro at Ultra, mas madaling dalhin at mas komportableng gamitin. Also, impressive na yung ganitong kaliit na phone ay may 6,500 mAh battery, tsaka wala rin tong bulky na camera module, maganda tong horizontally aligned camera design, malinis tignan yung phone at hindi rin nagwawabol kapag nakapatong sa table. Now, ginamit ko siya ng walang case para mas ramdam ko yung materials. Premium build din kasi, naka-metal frame, glass yung likod na may matte finish at nung gumala kami sa mall, hindi siya dugyot tignan kahit nagamit ko ng walang case dahil hindi mo talaga makikitaan ng fingerprints. Hindi nga lang nabanggit ng Vivo kung anong glass protection yung ginamit nila sa display. Ang good news, IP68 at IP69 rated na to, so solid water and dust resistance para sa ganitong klase ng phone. Useful lalo na ngayong tag-ulan na naman. Yung iba dyan, hunting na naman ng ekstrang kayakap. Di ka na nagbago, boy! Wake up, boy! Habang nasa biyahe, nagbabrowse-browse din ako at very smooth din yung display pag scrolling. 120Hz refresh rate na rin kasi very responsive at wala akong issues so far. Tsaka in terms of brightness, wala rin talaga akong reklamo. Pag indoors ko ginagamit, usually below 50% brightness okay na. And nung nasa labas naman kami, visible display pa rin. May mga pagkakataon din kasing nasisikatan ng araw sa loob ng sasakyan, tsaka nagpipicture-picture sa labas. Pero wala namang problema at maliwanag yung display. Side bezels, manipis lang din, maliit lang yung punch hole at since naka 1.5K 10-bit AMOLED panel tayo dito, solid din talaga for watching videos. Widevine L1, HDR10 and HDR10 Plus support sa Netflix, meron din. Tsaka habang nanonood dito, well, pansin ko kaagad na mas maliit siya kumpara sa usual phones na ginagamit ko. 6.31 inches yung screen size natin dito. Madalas kong gamit 6.7, 6.8 inches pataas. But personally, ako lang naman, hindi siya problema sa akin kasi one, kung may gusto man akong panoorin na movie or last few episodes ng anime na pinapanood ko na gusto kong ma-enjoy sa malaking screen, pwede namang sa TV or laptop ko na lang panoorin. And two,
hindi rin naman sobrang liit. Nga pala, goods din yung dual speakers lalo na sa ganitong size ng phone. Hindi siya kasing lakas at kasing ganda ng speakers ng X300 Ultra, pero definitely good enough na para ma-enjoy natin yung mga pinapanood natin. Haptic feedback pag typing ako, maganda rin. And good news naman kasi ultrasonic fingerprint scanner na rin yung gamit dito, so mas secure. Wala rin yung biglang malakas na ilaw pag nag-a-unlock ka sa gabi, tsaka mabilis lang din yung pag-scan. 11:47 kami nakarating sa Festival Mall at start na yan ng picture-picture. Bumili din ako ng camera niyan, tapos picture-picture sa anak ko habang naglalaro. Minsan, hindi ko mahagip sa camera kasi takbo ng takbo. Dito na rin kami nag-lunch, so eto, konting pasilip na rin sa mga camera samples natin. After nyan, re-recta kami ng ATC para sa shoes, pero yung navigation ko dito ay papuntang vulcanizing shop na pala dahil na-flatan kami. Nadali ng pako yung isang gulong. Sa puntong yan, na-test ko na yung navigation, yung mobile data, signal at wifi, at goods naman lahat. Nag 5G speed test din ako habang nasa biyahe at eto yung resulta. Usually maganda rin yung signal natin, Wi-Fi connection so far, wala din akong problema. And by the way, may eSIM support din tayo dito at 2 SIM cards yung gamit ko sa testing. Isang physical SIM at isang eSIM, smart tsaka talk and text. Tapos sa araw na yan, siguro more than an hour ding naka-turn on yung hotspot. Kino-connect ko rin kasi dito yung isa pang phone ko pag may babayaran ako at wala rin problema doon. Naayos naman yung gulong, so nakapamili naman kami sa ATC at Evia Mall. So umuwi kami ng around 7 PM with 63% battery remaining pa. Ayan, makikita nyo naka-hotspot din. At since dyan na rin tumigil yung picture-picture namin, pag-usapan na natin yung camera performance. Meron din tayong Zeiss branding dito sa 50 megapixel front-facing camera, 50 megapixel Sony IMX921 main cam, and 50 megapixel Sony IMX882 periscope telephoto camera with 3x optical zoom. Kaya lang, 8 megapixels lang yung ultra-wide camera. Tulad ng inaasahan, solid camera performance dito sa main cam. Sharp and detailed yung mga photos na nakuha ko dito. Ang ganda rin ng kulay. Pansin ko nga lang na may smoothing effect talaga siyang ina-apply sa mukha pag tao yung subject. Kahit pa naka-turn off yung filter, ultra-wide camera is decent pa rin naman kahit na ito yung pinakamahina sa buong camera setup nito. Sa portrait shots, solid. As in, pag may good lighting tayo, ito yung mga kuha, malinis, detailed, maganda yung skin tones. May imperfections pa rin, syempre, pag halimbawang hindi ideal yung lighting or naglilikot yung subject tulad dito sa anak ko. But overall, solid pa rin para sa ganitong presyo. And maaasahan din natin yung magagandang shots gamit yung 3x telephoto na isang panlaban din itong X300 FE kumpara sa mga kakompetensyang phones like the base iPhone 17. Selfie camera, masasabi kong solid din for the price. Kahit dito sa shot na to, normal na ilaw lang to sa kwarto, walang softbox, walang studio lighting. One of the best selfie cameras na nasubukan ko sa ganitong price. By the way, meron nga rin pala silang ino-offer na telephoto extender kit para dito. May dagdag bayad syempre, pero optional lang naman sakaling kailangan or into photography ka talaga. Videos, pwede tayong kumuha hanggang 8K 30 FPS or 4K 120 FPS, and solid din yung mga kuha dito kahit dito sa loob ng arcade na hindi ganun kaganda yung lighting, sharp looking at may details pa rin yung kuha. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Vivo X300 FE. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, may kuliglig lang dito so medyo maingay. Pero let me know sa comments kung pasado sa inyo. Hanggang 4K 60 FPS tayo dito. So yun. Meron pang wider angle, yan, 0.8, 1, tsaka 2x. Yun. Okay, so bago ko ipakita kung ilang percent ng battery yung natira, saglitin muna natin yung performance. Snapdragon 8 Gen 5 yung chipset na gamit, at baka lang may malito, nakakalito naman kasi talaga, iba pa to sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 na gamit sa flagship nila na X300 Ultra. Yun yung flagship chipset ng Qualcomm ngayon. Pero hindi rin naman basta-basta itong 8 Gen 5. UFS 4.1 and LPDDR5X combo na rin, at nakakuha ako dito ng 3 million Antutu benchmark score. So mataas din talaga, at nakita ko rin naman yan sa aktual na paggamit ko. Very smooth experience, nararan niya ng maayos yung mga apps na gamit ko. Multitasking, walang problema, very responsive. At kahit sa gaming, palag-palag din. Kayang-kaya syempre yung mga mas magagaan na games like
like Mobile Legends and Call of Duty Mobile. 120 FPS average tayo sa mga yan nang hindi gaanong umiinit. Tapos nung sinubukan namin yung Genshin Impact, una muna balance lang yung performance profile, and dito mas pinaprioritize niya yung temperature over performance. So after 5 minutes, hard limit ka agad sa 50 FPS. After 9 minutes, hard limit to 40 FPS. Pero nung sinet na namin yan sa performance mode, solid performance na. 60 FPS average sa highest settings ng Genshin Impact, very smooth gameplay, mas uminit ng konti kumpara sa balance mode ng unang testing, pero below 45 degrees pa rin naman sa harap at likod. So, eto yung warm na normal lang din naman nating makita since mabigat na game naman talaga itong Genshin Impact. Okay, so nakauwi kami niya ng around 8 PM with 59% battery remaining, tapos nakapag-YouTube and social media pa ako niyan. So, natapos yung araw ko ng 11:35 PM nang may 40% battery remaining pa. Almost 5 hours yung screen on time ko ng araw na yan. At take note na halos buong araw akong nasa labas. So, naka-mobile data, may konting navigation din. Marami-rami din akong nakuhang photos, tsaka ginamit ko rin pang hotspot. So, yung matapos yung araw ko nang may 40% battery remaining pa, panalo yun. Lalo na sa ganitong kaliit na device. Ramdam talaga yung 6,500 mAh battery niya, at alam kong meron dyan na very interested at gusto talaga ng compact phones pero nag-aalangan dahil sa battery. Consider mo tong X300 FE. Kasi yung mga kakumpetensya nito like the base Galaxy S26 ay may 4,300 mAh battery lang, and yung base iPhone 17 naman ay may 3,692 mAh. Of course, hindi lang naman capacity ang basihan, malaking factor din yung optimizations. Pero alam naman natin na sa usapang battery optimizations, isa rin sa mga nangunguna ang Vivo. Sa charging, hindi na rin nagpahuli. 90 watts yung wired charging and less than 1 hour lang yung charging time nito para mapuno. Again, malaking battery capacity yung meron dyan. Bypass charging, meron din sakaling kailangan mo. And may 40 watt wireless charging na rin. Hindi ko matetest yung 40 watts wireless charging mismo dahil wala akong compatible na Vivo wireless charger. But syempre, gagana pa rin naman yung mga third-party wireless chargers natin. Most probably, hindi nga lang 40 watts unless compatible talaga sa charging protocol nitong Vivo. Okay, so Vivo X300 FE, 54,999 pesos ang SRP. Pero syempre, may mga promo at offers pa sila. Last time, nakita ko tong naka-flash sale sa Shopee para makuha natin for around 50,000 pesos. Pwede pa yung SPay later, 6 months, walang interest. So, siguro abang-abang na lang din tayo ng promo price, at ilalagay ko na lang din to sa may YouTube shopping tab since may mga pagkakataon din na nagbibigay ang YouTube ng exclusive vouchers para mas makatipid pa tayo. Pero para kanino nga ba to? Una, syempre sa mga tao na gusto ng compact na flagship phone. Tipong gusto mo ng flagship pero ayaw mo naman nung medyo bulky, may malaking camera module sa likod. Gusto mo yung sakto lang dalhin at komportableng gamitin. At pangalawa, para ulit sa mga may gusto ng flagship pero hindi willing mag-spend ng 6 digits para sa isang smartphone. Di hamak na mas mababa yung presyo kumpara sa X300 Pro at X300 Ultra. 110,000 pesos itong Vivo X300 Ultra, and legit naman talagang magandang phone to, pero eto kalahati lang yung presyo. But definitely, hindi kalahati lang yung experience na makukuha mo. Maganda pa rin yung performance, palag-palag kahit sa gaming, solid display, good speakers for the price, legit na makunat yung battery, mabilis mag-charge, premium build, tsaka solid pa rin yung camera para sa ganitong category. Hindi siya perfect, 8 megapixels lang yung ultra-wide camera natin. Mapapansin din kaagad na yung camera ay hindi kasing lupit ng X300 Ultra. 55,000 pesos is also still not cheap, malaking halaga pa rin yan. But kung titignan ko yung kakumpetensya sa ganitong price, ang pinakakalaban nito ay yung base iPhone 17 at base Galaxy S26. I don't think na panalo to sa lahat-lahat ng aspeto, pero legit na malakas ang laban nito kumpara sa mga phones na yon. So solid option siya dun sa dalawang klase ng tao na binanggit ko kanina. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, tip nyo na sa amin yung like at subscribe, at comment nyo na rin kung anong tingin nyo dito sa X300 FE.